nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Hindi totoo yan. Ang katunayan, nilalang ng tao ang Diyos ayon sa kanyang wangis. Tingnan mo ang depiction ni Jesus. Caucasian siya o puti, pero tiga Middle East siya. Ganon din naman ang mga sinaunang inimbentong Panginoon. And psychological warfare definitely played a major role. But more onto that soon. O tuloy. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Damn, heto na naman yung mga mapanganib na berso ng metolohiyang aklat na to. And again, maaaring i-justify ang pagkamuhi sa mga LGBTQ plus community. Huwag kang magpapaniwala sa aklat ng kasinungalingan na to. Kayang ipaliwanag ng sensya kung paano ang proseso ng pagkakahubog ng kasarian ng bawat nilalang, yung sa mga tao nga galing pa sa World Health Organization. And again, more on to this soon. Let's continue. At sila'y binasbasa ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Ay sus Maria Josep, heto na naman. Verse 28, kayo'y magpaalanakin at magpakarami. Malaking issue to. 114.9 million na ang populasyon ng Pilipinas as of 2023. Anak ng anak, wala naman mapakain. May suporta ba ng gatas, diaper, damit, kagamitan, laruan, healthcare at proper education? Ang salot na religion? Wala. Hanggang ganun lang. Education. Kaya anak ng anak ng mga unghang. Ang masakit pa naman, ang mga tangang magulang ay kadalasan tanga din ng mga magiging anak kung hindi sila mabibigyan ng tamang edukasyon. Tuloy. Latan ninyo ang lupa at inyong sumilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ay nako, yun na naman. Yung mga verses na pang animal abuse. Pero kailangan nating mag-focus sa human evolution gaya ng nabanggit, ginawa ng Panginoon ng mga tao sa ika-6 na araw. May malaking issue pagdating sa evolution eh. Gustong gusto ko yung mga banat ng mga religious apologists, yung kung galing sa unggoy ang mga tao, bakit may unggoy pa rin? Wow, lupit, di ba? Sa tanong pa lang, alam mo na pinakabobo ang Pilipinas pagdating sa sensya. Kawawa mga Pilipino. Hindi tayo galing sa unggoy. Kasama natin silang nag-evolve or we share the same common ancestor. Isa pa yung teorya lang ang theory of evolution. Wow. Ang problema kasi yung typical na paggamit sa salitang teorya, yun. Pero pagdating sa sensya, in science, theory is a well-substantiated explanation of an aspect of the natural world based on a body of facts that have been repeatedly confirmed through evidence, observation, and experimentation. And we can incorporate law, hypothesis, and facts. Magkaiba talaga ang colloquial meaning o pangkaraniwang gamit ng theory kung ikukumpara sa theory sa scientific definition. Pero ang nakakapagtaka lang pagdating sa ibang theory ng sensya, tanggap mo tulad ng general theory of relativity ni Einstein, cell theory, plate tectonics, tanggap mo lahat yan kasi hindi ito salungat sa salot na pananampalataya, di ba? Additional, ang theory of evolution ang
pinaka-dokumentado at may pinakamaraming ebidensya sa lahat ng teorya ng sensya. Hindi ka tuturuan ng DepEd o ng education system ng Pilipinas. Pabor kasi ang kamangmangan sa mga korap na politiko at mga ganid ng ating bansa. Going back sa verse 27, nilalang ng Diyos ang tao. Ang pahayag na ito ay salungat sa mga ebidensya. Unang-una, sa ikalimang araw pa lang tayo, base sa mga pagbabasihan natin yung mga fossil record ng modern human, imposibleng isang araw lang ang pagitan ng pagkakalikha ng mga tao at mga hayop. Sa dagat, ibon, himpapawid, ganon din yung mga gumagapang sa lupa. And just clarification from the previous, sinabi kong 3,000 years nag-appear yung Homo sapiens. Clarification, it is actually 300,000 years ago. Ito ay noong Pleistocene epoch na nasa era ng Cenozoic at period ng Quaternary, or tanyag din ito sa tawag na the rise of man, yung rise of man, nabuo yung mga tao. Kung mga animals o mga organismo, nagsimula sila noong Archean or Proterozoic. Nagsimula naman ang mga marine invertebrate at mga jawless fish, trilobite at iba pang Cambrian species sa span approximately 541 to 485.4 million years ago. And of course, I would like to give you additional fact tungkol dito sa geological timescale, para hindi ka masyadong malito dito. Pagdating dito sa era, pag sinabing Paleozoic age of fish, ito yung mga kadalasan mga nabuhay sa dagat. And when it comes here, ito dito sa Mesozoic, ito yung age of reptile, na yung mga dinosaurs, yan. And when it comes to Cenozoic, ito yung age of mammal. Tayo yan, kasama tayo dyan, mga mammal. Ito, let me take you here. Ito yung aking mumunting tree of life. Kung mapapansin, dito sa unang part, from the origin, ito yung tinatawag nilang Luca or last universal common ancestor. Kung mapapansin, ang mga hayop dito ay puro mga marine. Ito yung Paleozoic era, and going up, papansin na puro mga reptile ang nagdomina. Yan. And going up sa Cenozoic, yan na, mga mammals na, kasalukuyang nabubuhay na species. Chimpanzee, our closest ancestor. If you will see, there you go. Here are the human, o yung mga hominins na tinatawag.